everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new product review, and today we're going to talk about the Brilliant Skin Tinted Sunscreen. This is actually the first Brilliant Skin product na natry ko, and I'm into tinted sunscreens lately, kaya ito yung napili kong unahing gamitin sa kanila. So if you wanna know my thoughts on this Brilliant Skin Tinted Sunscreen, then please keep on watching. But first, don't forget to like, comment, and subscribe muna. So this is the Brilliant Skin Tinted Sunscreen, and yes, nakalagay lang siya sa ganitong pouch. I love cute and pretty packaging, pero personally, okay din sa akin yung ganitong mga sachets kasi very convenient silang dalhin at hindi bulky. So this contains 20 grams of the product and ang SRP niya is 200 pesos. Affordable ng 200 pesos, yes, pero considering yung content niya na 20 grams lang, medyo mas mahal siya compared sa ibang mga tinted sunscreen in the local market or compared sa mga local sunscreens in general. Anyway, base sa mga napanood kong videos about this tinted sunscreen, new and improved na daw yung formula na to. So, ang sabi dito, skincare, makeup, and sunscreen in one na daw siya. Kasi pwede siyang gamiting facial primer, tapos meron siyang sheer coverage, and meron ka na ring sun protection, of course. So, this has SPF 50 PA+++, and broad spectrum na siya, meaning meron siyang protection against UVA and UVB rays. This is also a hybrid sunscreen kasi meron siyang parehong physical and chemical filters. Aside from that, meron din daw siyang tone adapt technology at mamaya natin mas pag-usapan yan. This Brilliant Skin Tinted Sunscreen is also paraben-free, hypoallergenic, non-comedogenic, and dermatologist tested. So bago tayo pumunta kung anong kiniklaim ng tinted sunscreen na to, punta muna tayo sa mga ingredients nila. So this Brilliant Skin Tinted Sunscreen is powered by 5 potent ingredients daw. Unang-una dyan yung aloe vera extract. Aloe vera extract can soothe and calm the skin, tapos meron din siyang anti-inflammatory properties and wound healing properties. Next ingredient is titanium dioxide. Yun naman yung physical UV filter niya. Ayun nga, of course, mapoprotektahan yung skin natin against the harmful UVA and UVB rays. Next main ingredient is niacinamide, at alam naman natin na nakakatulong yan para ma-reduce yung appearance ng pores. And of course, meron pa siyang ibang good benefits sa skin natin. Next ingredient is Matricaria flower extract, or alam ko, chamomile yun eh. Ang sabi dito, it restores and moisturizes dry skin daw. Tapos, yung Matricaria flower extract na yan, meron din siyang anti-inflammatory properties. And then, the final ingredient is the cucumber fruit extract. Ito namang ingredient na to, nakakatulong daw siya para ma-reduce yung appearance ng wrinkles sa skin natin. And it's also hydrating, soothing, and high in antioxidants din siya. I also checked kung ano yung mga UV filters na ginamit sa tinted sunscreen na to. So, uunahin ko kung ano yung nauna sa listahan and then pababa. Dito guys, kailangan ko talaga ng kodigo kasi mahirap banggitin yung mga ingredients nila. So, the first UV filter is the ethyl hexyl methoxycinnamate, or also called as octinoxate. So, according to INCI Decoder, it's an old school chemical UV filter daw. And napoprotektahan niya tayo against UVB rays. So, sa UVB lang ha, hindi sa UVA, UVB lang. So, mas okay talagang gumamit ng mga physical sunscreens, pero safe as used naman daw yung octinoxate ingredient na yan. Tsaka, syempre, may mga formulations naman yan, hinahalo sa ibang mga filters, kaya mas nagiging stable yung mga sunscreens natin. The next UV filter is called butyl methoxydibenzylmethane, or avobenzone. Chemical sunscreen din yan. And according again to INCI Decoder, yun lang naman yung laging source ko eh. It provides UVA protection naman. So kung kanina, UVB lang yung sa octinoxate, ito namang avobenzone, UVA lang. Tapos yung ingredient ito, meron din naman daw siyang good safety profile. Next UV filter is called benzophenone 3, or oxybenzone. Ito naman, chemical sunscreen agent din siya, pero napaprotect niya tayo against both UVA and UVB. Pero, dun sa UVA, yung short UVA rays lang. So, hindi ganun kalayo yung nararating ng protection niya. Kaya itong mga chemical sunscreen na to, usually, kino-combine sila sa isa't isa or sa ibang mga chemical sunscreens para maging mas stable sila kasi they cannot stand alone. Ito na, fourth UV filter, yung binanggit ko na kanina, yung titanium dioxide. So, yun nga yung physical sunscreen dito sa tinted sunscreen na to. So, kapag sinabi mo kasing physical sunscreen, dalawa lang yung maiisip mo dyan, titanium dioxide tsaka zinc oxide. Minsan pinagsasama sila, minsan naman titanium dioxide lang. Ang maganda naman sa titanium dioxide, nagpo-provide na siya ng broad spectrum coverage. So, pareho nang sa UVA and UVB. Tapos,
Tapos, sobrang safe gamitin nito. Kasi, according to INCI Decoder, binabasa ko para malaman yung meron akong source, hindi lang galing sa akin ha. It's non-irritating and pretty much free from any health concerns. Kaya nga, mas pinapagamit ang physical sunscreen sa mga bata, sa mga teenagers, sa mga pregnant and breastfeeding mommies. Ang isang disadvantage lang daw sa titanium dioxide, hindi siya cosmetically elegant kasi meron siyang white cast. Kaya yung mga physical sunscreen, usually meron silang white cast or tone-up effect sa skin natin. Okay, paano yan? Itong Brilliant Skin Tinted Sunscreen na to, hybrid siya. Meron siyang chemical, meron siyang physical UV filters. Safe pa rin ba? Ang pinakamaganda dyan, tanungin nyo yung mga doctors nyo. Tanungin nyo yung derma nyo, tanungin nyo yung mga OB nyo. Ang mga chemical sunscreens kasi, very controversial sila. So, may mga nagsasabing okay naman gamitin, safe naman daw, as long as tama yung formulation. May mga nagsasabi rin naman na meron siyang harmful effects sa atin. Lalo na sa mga preggy and lactating mommies, madalas binabawal yung mga chemical sunscreens na ganito kasi pwede daw magkaroon ng estrogenic effect. Hindi rin ako completely knowledgeable about that. Mag-research na lang kayo. Pero ayun nga, meron din namang ibang mga brands na hybrid yung sunscreen nila pero sinasabi nilang safe gamitin sa mga bata, sa teenagers, sa pregnant and lactating mommies. Actually, hindi ko talaga masasagot yan para sa inyo. Kailangan magkonsulta kayo sa doctors nyo para mas makasigurado kayo. Kung pwede daw gamitin, edi go! Ngayon, kung pwede pero parang hindi ka pa rin sure kung gagamitin mo yung product, I suggest wag na lang talaga. Kung hindi ka comfortable gamitin ng isang product, wag mo na lang siyang gamitin para talagang very sure and very safe ka. Kung hindi ka comfortable at nag-worry ka sa well-being mo at sa magiging baby mo or sa baby mo kung nagpapadede ka na, 'di ba? Better be safe and OA. Minsan talaga mas okay maging OA as long as inaalala mo yung kapakanan mo tsaka ng mga anak mo, 'di ba? Para sa akin ganon. And then the final UV filter na nakita ko dito sa tinted sunscreen na to ay iron oxides. At yung iron oxides na yan yung dahilan kung bakit nagiging tinted ang isang sunscreen kasi colorant sila. Sila yung nagbibigay ng color. At yan ding ingredients na yan yung dahilan kung bakit gumagamit ako ng tinted sunscreen. Kasi ang sabi ng mga dermatologist, kung meron kayong hyperpigmentation, mga acne marks, acne, ongoing acne, pimples, ganyan, mga dark spot, melasma, mas okay daw gamitin ang tinted sunscreen. So lilinawin ko lang, hindi sila nakakaputi ng mga melasma, hyperpigmentation, dark spots, hindi sila nakakaputi yung iron oxides, okay? Nakakatulong lang sila para hindi lumala yung pagkaitim ng mga dark areas na yon. Bakit? Kasi yung iron oxides na ingredients, napoprotect nila tayo against artificial light, katulad nitong mga ilaw na nasa paligid ko. At hindi nagagawa yan ng isang non-tinted sunscreen. Oo, yung mga non-tinted sunscreen merong broad spectrum, pero hindi nila tayo napoprotect sa ganitong mga artificial light. Pero kapag tinted sunscreen, dahil meron silang iron oxide, napoprotect tayo against these artificial lights. So kung meron din kayong mga ganong skin concern like hyperpigmentation like me, dark spots, acne marks, mga melasma, ganyan, mas gumamit na lang kayo ng tinted sunscreen. Yes, kahit nasa bahay kayo. Kasi nga pag nasa bahay kayo, exposed din naman tayo sa mga ilaw, diba? And again, based yan sa research and mga dermatologist ha, hindi lang yan galing sa akin. Hindi ko yan gawa-gawa lang, okay? Okay, dito na tayo sa kiniklaim ng product na to at iisa-isahin natin, tapos sasabihin ko sa inyo kung naging totoo ba sa akin yung mga claims na yon. So first, meron daw siyang tone adapt technology. Well, totoo naman siya sa akin. Nag-a-adjust naman siya sa skin tone ko, pero hindi ko alam kapag ginagamit ko to, parang cool yung undertone niya. Sa una, parang may pagka-grayish siya. Well, hindi naman gray na gray, tsaka eventually, mas nag-a-adapt naman na siya sa skin tone ko. Nawawala na yung pagka-gray na yon. Pero sa una, ayun nga, parang ganun yung dating niya sa akin. Para bang, what do you call this? Para bang walang buhay. Parang ganun yung dating niya sa una. Pero again, eventually, mas nag-a-adapt naman siya sa kulay ko. Actually, hindi ko masasabi pa if 100% true yung tone adapt na capability niya kasi hindi ko pa naman siya nakikita sa mga taong merong darker skin tone. Next, ang sabi nila, lightweight formula. 100% yes. Sobrang gaan nito. May mga tinted sunscreens kasing ramdam mo na may nilagay ka sa face mo, lalo na kapag pure physical sunscreen. Pero ito, parang wala lang. Parang naglagay ka lang din ng moisturizer. Ganun lang. Another claim, non-sticky daw. And oo, hindi siya malagkit. Creamy siya and may super slight dewy na siya. Actually, parang whipped yung consistency niya. Pero kahit na ganun siya, kahit na may konting dewy na siya, hindi nga siya mabigat sa face, saka hindi rin naman siya malagkit talaga. Lalo na kapag mas na-absorb or pagka mas nag-set na siya sa skin mo. Next, comfortable sheer finish daw. Again, since lightweight and non-sticky siya, of course, comfortable siyang gamitin sa face.
And true rin naman na meron siyang sheer finish, meron siyang sheer coverage. Next, evens out skin tone. And totoo din naman to. O, di ba halos lahat ng claims nila totoo sa akin. So, totoo naman na nakaka-even out siya ng skin tone. Well, wala naman siyang masyadong coverage. Pero alam mo yung pagka nilagay mo, parang medyo pumapantay nga talaga. Medyo naglalighten yung ibang mga dark areas, ganon. Parang ganon lang siguro yung effect niya. Pero hindi siya nakaka-conceal, okay? Finally, for all skin types daw to. Well, hindi ako sure sa merong sensitive skin types kasi hindi naman ako sensitive skin type. Pero considering yung formulation niya, kung paano siya sa skin, yung consistency niya, parang pwede nga siyang gamitin kahit dry, normal, oily, or combination skin type ka. Okay siyang gamitin. Kasi nakaka-moisturize din siya, pero hindi siya malagkit. So, okay siya sa mga oily. May konting duwi na siya, pero ayun nga, hindi siya malagkit, tsaka hindi siya mabigat sa face. So, kahit dry skin ka, magbe-benefit ka sa kanya kasi moisturizing siya. Tapos, kahit ng oily skin ka, okay lang din siyang gamitin kasi hindi naman siya nakaka-oil up ng sobra. Ako, meron akong combination skin type and so far, okay naman siya sa akin. Overall, I think this is a pretty decent tinted sunscreen from Brilliant Skin and madali lang siyang i-apply or i-blend sa skin. Madali lang siyang i-spread out, ganon. Basta madali siyang gamitin tapos very convenient to use pa kasi nga nakalagay lang siya sa ganitong sachet. It actually reminds me yung mga sunscreens ng Hello Glow pero mas maliit nga lang to. Pero yes, dahil maliit siya, hindi siya bulky, perfect siya sa mga on-the-go persons like me. So that's it for my review on this Brilliant Skin Tinted Sunscreen. Sana meron kayong natutunan sa video na to at sana nakatulong po sa inyo itong video na to. Kung sakaling naghahanap kayo ng magandang tinted sunscreen or kung gusto nyo lang malaman kung okay ba tong Brilliant Skin Tinted Sunscreen na to. At kung meron pa kayo ibang mga gustong i-review ko ng mga sunscreens, tinted ba yan or non-tinted, mag-comment lang kayo sa baba. So yeah, that's it for this video. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. And please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!